Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 511, Sampal. Inilabas pa lang ni Neil ang pistol nang lumabo ang kanyang paningin. Pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na paghampas sa braso niya. Dahil sa sakit ay nalaglag niya ang baril sa kanyang kamay. Sa oras na ito, nakabalik na si Huang Feng sa kanyang orihinal na posisyon. Nilalaro niya ang pistol na kakalabas lang ni Neil. Ang pistol na ito ay hindi gaanong naiiba sa revolver na nakuha ni Huang Feng sa kabilang espasyo. Mula sa hitsura nito, hindi masasabi ng isa na ito ay isang laser pistol at hindi isang ordinaryong pistol. Gayunpaman, malinaw na walang magazine ang baril na ito. Ikaw, tao ka ba o multo? Si Professor Neil, na nasa tapat ni Huang Feng, ay tumingin kay Huang Feng nang may takot. Ano sa tingin mo? Inilagay ni Huang Feng ang baril sa storage box at nakangiting tumingin kay Neil. Ang walang ingat na pagkilos ni Huang Feng ay muling nagulat kay Neil. Talagang ginawa ni Huang Feng na mawala ang isang malaking pistol sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Hindi niya nakita kung saan napunta ang baril. Pwede mo ba akong ibigay ngayon? Tumingin si Huang Feng sa kanya at sinabi, "Eto, dito ka na." Si Neil ay lubos na natakot kay Huang Feng. Bukod dito, ang tanging bagay na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ay inagaw ni Huang Feng. Wala man lang siyang karapatang lumaban. Bukod dito, si Huang Feng ay tila hindi mula sa pamilyang Chaton o sa pamilyang Peyton. Nais lang niya ang impormasyon at walang intensyon na saktan si Neil. Si Professor Neil ay lubos na nasisiyahan na maaari niyang panatilihin ang kanyang buhay. Pwede ka nang umalis. Kinuha ni Huang Feng ang kamera at tiningnan ito sandali. Tapos kumaway siya kay Neil at sinabing, kahit medyo ayaw pa rin ni Neil, alam niyang ito ang pinakamagandang sitwasyon para sa kanya ngayon. Kaya naman, muli siyang tumingin kay Huang Feng at tumalikod para umalis. Matapos makuha ni Huang Feng ang gusto niya, natural na hindi na kailangang magpatuloy sa pananatili dito. Kaya naman tumalikod na rin siya para umalis. Bagamat pareho silang gustong umalis sa eksena, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Si Huang Feng ay may parang wave na subtle steps at ang magic silk gloves, kaya napakadali niyang umalis sa eksena. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad si Neil. Kalalabas lang niya ng pinto ng villa nang makasalubong niya ang dalawa pang alon ng mga tao. Ang dalawang alon ng mga tao ay ang mga reinforcement na ipinadala ni Randall at Budas. Hindi man kilala ng mga taong ito si Professor Neil, alam nilang may kinalaman siya sa bagay na ito nang makita nila ang suot niya at kung paano siya lumabas ng villa. Kaya naman, lahat sila ay gustong mahuli siya. Si Professor Neil ay natural na ayaw mahuli. Alam niyang kapag nahuli siya, kahit sino pa ang kabilang partido, hindi na siya makakaligtas. Gusto niyang tumakas, ngunit malinaw na hindi siya pinayagan ng kasalukuyang sitwasyon. Nais ng magkabilang panig na hulihin si Professor Neil, kaya muli silang nag-away. Sa kasamaang palad, namatay si Professor Neil sa labanan. Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay hindi tumigil dahil sa pagkamatay ng isang hindi kilalang tao. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa villa. Pagkatapos nito, nalaman din ng mga reinforcement mula sa magkabilang panig na ang kanilang mga young masters ay namatay on the spot. Kaya, sumiklab ang mas malaking salungatan. Ang malaking salungatan na ito ay tumagal ng higit sa 1 oras hanggang sa dumating ang Federal Police sa pinangyarihan upang ihinto ang salungatan. Matapos ang pagsisiyasat, napag-alaman na hindi lamang ang Patten at Peyton families ang sangkot sa hidwaan na ito, mayroon ding iilan pang pamilyang sangkot. Sa katunayan, ang unang tao na sumigaw ng "Revenge for the Young Master" ay hindi mula sa Peyton family, ngunit mula sa ibang pamilya na gustong samantalahin ang sitwasyon. Ang labanang ito ay nagdulot din ng 12-dosenang mga nasawi. Masasabing napakasamang pangyayari. Bagamat sinubukan ng Panginoon ng lungsod at ilang pamilya ang kanilang makakaya upang pagtakpan ang bagay na ito, mayroon pa ring ilang tsismis na kumalat, na nagdulot ng malaking epekto sa lipunan. Personal ding nakausap ng City Lord ang mga patriarch ng dalawang pamilya. Sa ibabaw, ang dalawang pamilya ay sumang-ayon na itigil ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa pribado, paano sila titigil?
Parehong pamilya ang nawalan ng mga anak ng kani-kanilang mga pinuno ng pamilya, at pareho silang pinatay ng kabilang partido. Ito ay isang malalim na puot. Kahit na sila ay karaniwang mapagkumpetensya, kahit na sa ibabaw, pinananatili pa rin nila ang isang pakiramdam ng pagkakaisa. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, mas lumakas ang amoy ng pulbere sa pagitan ng dalawang pamilya. Madalas sumiklab ang mga away. Bagamat walang namatay, maraming menor de edad at malubhang pinsala, na nagdulot ng napakasamang impluwensya. Bagamat sinubukan ng City Lord ang kanyang makakaya upang mamagitan, maliwanag na hindi ito masyadong epektibo. Tulad ng para sa mga salarin sa likod ng insidenteng ito, sina Jesse at Neil ay parehong namatay sa lugar. Gayunpaman, ang kakaiba ay sa kanilang pagkamatay, ang mga materyales sa paggawa para sa kotse ay nawala din. Parehong inakala ng mga Chardon at Peyton na kinuha ng kabilang partido ang impormasyon. Habang nag-iisip sila ng mga paraan para makapaghiganti sa kanilang mga young masters, nag-iisip din sila ng mga paraan para makuha ang impormasyon mula sa kabilang partido. Para dito, ginamit nila ang marami sa mga especially iyan na kanina pa nakahiga sa pagtambang, ngunit wala pa rin silang nakita. Siyempre, hindi dahil sa hindi naghinala ang dalawang pamilya na ito ay mula sa ibang pamilya na kumuha ng impormasyon. Kung tutuusin, may iba pang pamilya na naruroon sa pinangyarihan. Gayunpaman, wala silang anumang ebidensya upang patunayan na ito ay isang tao mula sa ibang mga pamilya na kumuha ng impormasyon. At ngayon, nakapagtatag na sila ng isang malakas na kalaban para sa isa't isa. Malinaw, hindi nila nais na masaktan ng ibang tao nang walang ebidensya. Kaya naman, palihim lamang nilang inimbestigahan ang ibang pamilya. Para kay Huang Feng, ang tunay na nakinabang at nakakuha ng impormasyon, siya ay kasalukuyang malayo sa lungsod na iyon. Hindi pa rin pamilyar sa kanya ang lungsod na iyon. Hindi na siya bumalik sa totoong mundo. Sa halip, nagsimula siyang gumala sa mundong ito. Sa oras na ito, halatang mas mabilis ang takbo ng sasakyang panghimpapawid. Kasabay ng pagkakaroon ng hover na sasakyan, madaling gumala si Huang Feng sa iba't ibang lungsod. Bukod dito, masisiyahan din siya sa magagandang tanawin mula sa magandang anggulo. Nagkaroon ng ideya si Huang Feng na maglakbay sa oras at espasyo nang malaman niyang maaaring mag-teleport ang storage box. Kaya lang hindi siya pinapayagan ng mga kondisyon na gawin ito sa unang 2 beses, kaya hindi niya ito magawa. Ngayon, medyo ligtas ang mundong ito. Bukod dito, nakuha din ni Huang Feng ang gusto niya, kaya nabawasan ang pasanin niya rito. Sa wakas ay makapagpahinga na siya at makapaglibang. Siyempre, sa proseso ng paglalaro ni Huang Feng, isa pa ang ginawa niya, na magbukas ng sarili niyang gawaan ng alak. Dahil experimental ito, hindi kalakihan ng winery ni Huang Feng, kaya hindi siya masyadong gumamit ng pera. Sapat na ang perang dinala niya mula sa Earth. Kabanata 512. At ang sitwasyon ng gawaan ng alak na ito ay nagpasaya rin kay Huang Feng. Una sa lahat, nagkaroon ng problema sa oras ng paggawa ng serbesa. Pagkatapos ng demonstrasyon ng isang propesyonal, ang alak na ito ay talagang tumagal lamang ng humigit kumulang 2 linggo mula sa oras na ito ay ginawa hanggang sa katapusan ng imbakan. Sa pangkalahatan, pagkatapos magtimpla ng puting alak, maaari itong inumin kaagad. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang alak ay masyadong malakas at hindi angkop para sa pag-inom. Kailangan itong maimbak ng mahabang panahon, kahit ilang buwan, at hanggang 1 o 2 taon. Ang formula ng white wine na nakuha ni Huang Feng ay maaaring talagang maabot ang lasa ng pag-inom pagkatapos ng 2 linggo. Kailangang sabihin na ito ay napakaganda. Bukod dito, napakasarap ng lasa ng alak na ito. Minsang binigay ni Huang Feng ang brewed wine sa mga tagatikim ng alak para matikman, at napakaganda ng pagsusuri. Si Huang Feng din mismo ang uminom nito, at talagang masarap ito. Ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang alak na ito ay maaaring itimpla pagkatapos niyang bumalik sa Earth. Ito ang kanyang susunod na industriya, kaya syempre, binigyan niya ito ng malaking kahalagahan. Sa huli, hindi isinara ni Huang Feng ang gawaan ng alak, at nag-hire pa ng isang tao na mag-aalaga dito. Bagamat ang gawaan ng alak na ito ay casual na ginawa ni Huang Feng, halatang ayaw niyang itapon lang ito. Ang taong inupahan ni Huang Feng ay isang uri ng matalinong robot.
Sa mundong ito, karaniwan na ang mga matalinong robot. Gumastos si Huang Feng ng pera para makabili ng napakagandang matalinong robot. Siya ay ganap na may kakayahang pamahalaan ng isang pabrika. Mabilis na lumipas ang isang taon, at oras na para umalis si Huang Feng. Sa oras na ito, may nakilala rin siyang mga tao noong siya ay naglalakbay, ngunit dahil sa oras, walang paraan upang patuloy na makipag-ugnay sa kanila. Sa mundong ito, mayroon pa siyang sariling pabrika, at wala rin siyang paraan upang pamahalaan ito. Si Huang Feng ay may ilang pinagsisisihan, ngunit kailangan niyang umalis. Daigdig ang kanyang mundo, at siya ay dumaan lamang dito. Bukod dito, hindi nakalimutan ni Huang Feng na nasa panganib pa rin siya sa totoong mundo. Laging natatandaan ni Huang Feng ang bagay na ito dahil sa totoong mundo, kung mamamatay siya, mamamatay talaga siya. Malinaw, hindi sapat na nabuhay si Huang Feng. Nang dumating ang oras, nagsimulang magbago ang eksena sa harap ni Huang Feng. Ito rin ang unang pagkakataon na naibalik si Huang Feng sa totoong mundo habang nabubuhay pa. Ang paraan ng paghahatid na ito ay hindi naiiba mula noong siya ay nailipat. Bagamat hindi pa siya tuluyang umalis sa mundong ito, ang mga nerbiyos ni Huang Feng ay nakaunat na. Handa na siyang i-activate ang kanyang malawave na subtle steps. Alam niyang sa totoong mundo, may bala na naghihintay sa kanya. Nagbago ang eksena, kakabalik lang ni Huang Feng sa totoong mundo. Bago siya magkaroon ng oras upang makita ang nakapalibot na tanawin, ang kanyang wave-treading subtle steps ay inilunsad na. Ibinaba niya ang katawan, at saktong tumagilid ang leeg. Iniwasan niya ang bala na tiyak na tatama sa kanyang ulo. Ito ay imposible. Nakita ni Hans na ang putok na sigurado siya ay madaling naiwasan ni Huang Feng. Bigla siyang sumigaw na parang hindi makapaniwala. Sa katunayan, hindi napakadali para kay Huang Feng na iwasan ang bala na ito. Masasabing ginamit niya ang kanyang malawave na subtle steps hanggang sa limitasyon para halos hindi makaiwas sa bala. Wala pang 5 sentimetro ang layo ng bala sa pisngi niya. Natakot din si Huang Feng at pinagpawisan siya ng malamig. Ang kanyang mga kalamnan ay spasmang. Huang Feng relaxed his muscles while looking at the 3 uninvited guests and said, "Sino ka?" Ang 3 tao sa kabilang panig ay halatang hindi nakakaintindi ng wikang Hotsia, kaya hindi nila alam kung ano ang sinasabi ni Huang Feng. Sila rin ay mga bihasang mersenaryo. Sa makatuwid, pagkatapos na matigilan ng ilang sandali, nagpatuloy sila sa pag-atake kay Huang Feng. Ang mga kalamnan ni Huang Feng ay nanginginig pa rin sa oras na ito. Tiyak na maaapektuhan ang kanyang flexibility. Sa oras na ito, ang 3 tao sa tapat ay naglabas ng kanilang mga pistola. Kung maayos ang katawan ni Huang Feng sa kanyang second-rate pick skill at sa mahika ng wave-treading subtle steps, hindi magiging problema ang pag-iwas sa mga bala ng mga taong ito. Gayunpaman, halatang hindi niya ito magagawa sa oras na ito. Nang makitang Cecilakay na ang 3 tao, mabilis na ibinuka ni Huang Feng ang kanyang bibig at sinigawan ang 3 tao, "Hoy!" Biglang huminto ang paggalaw ng mga kamay ng 3 tao, at hindi nakaugalian ni Huang Feng ang pag-aaksaya ng mga pagkakataon. Nagamit na niya ang flying function ng kanyang shadow cloak para lumipad patungo sa 3 tao. Pagkatapos noon, bago pa makapag-react ang 3 tao ay inalis na niya ang mga baril sa kanilang mga kamay. Pati silang 3 ay natamba sa suntok ni Huang Feng. Dapat malaman na noong ginamit ni Kung Ming ang Lion's Roar technique, si Huang Feng ay isa ng second-rate na eksperto, ngunit hindi pa rin niya nakayanan ang dagandong ng kalaban. Ang 3 mersenaryong ito ay hindi mga eksperto sa pangalawang antas. Sila ay mas makapangyarihan dahil sa kanilang pagiging mamerkahan at sa kanilang karanasan sa pagligtas sa larangan ng digmaan. Kung talagang gusto nilang paghambingin ang mga kasanayan, maaaring hindi sila maihahambing kay Tianjun. Siyempre, dahil matagal na silang nasa larangan ng digmaan, mas marami silang natutunang paraan ng pagpatay. Napakalakas pa rin nila sa aspetong ito. Sinong sumisigaw? Hindi mo ba ako matutulog? Sino ang nasa taas? Anong nangyayari? Bakit hindi ka natutulog sa gabi? Bakit ka sumisigaw? Kailangan pang pumasok ng anak ko bukas. Who is so wicked? Nang mawalan ng malay si Huang Feng sa 3 mersenaryo, maraming tao sa itaas at ibaba ang nagbukas ng kanilang mga bintana at nagreklamo. Bagamat nakatutok ang dagandong ni Huang Feng sa 3 taong nasa harapan niya, halatang hindi maliit ang kapangyarihan.
Narinig din ito ng mga residente sa kabilang palapag, ngunit dahil hindi sila pinupuntirya ni Huang Feng, isang pagsabog lamang ang kanilang narinig. Gayunpaman, hindi sila katulad ng mga taong nasa harapan nila, na natulala at samuka ng dugo. Nang marinig ang mga reklamo ng mga residente sa itaas at ibaba ng hagdanan, hindi malay ni Huang Feng na lumiit ang kanyang leeg. Alam niyang ikinagalit niya ang publiko. Tila kapag ginamit niya ang kasanayang ito sa hinaharap, kailangan pa niyang bigyang pansin ang sitwasyon. Ay hindi, si Bai Xiaoro ay nasa shower pa rin. Biglang naisip ni Huang Feng si Bai Xiaoro na nasa banyo pa rin. Hindi alam ni Huang Feng kung ang tatlong taong ito ay dumating upang humanap muna ng gulo sa kanya o hahanap muna ng gulo kay Bai Xiaoro. Si Bai Xiaoro ay hindi na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kung ang tatlong taong ito ay pumunta sa kanyang silid at unang pumasok sa banyo, kung gayon si Bai Xiaoro ay nasa panganib. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumakbo si Huang Feng sa pintuan ng banyo at kumatok ng malakas, "Team Leader, okay ka lang? Team Leader, okay ka lang? Bai Xiaoro, sagutin mo ako kung naririnig mo ako." Panipi, kahit anong sigaw ni Huang Feng, walang sumagot. Tumalsik pa rin ang tunog ng tubig sa shower. Ang puso ni Huang Feng ay lalong nababalisa. Kabanata 513. Nang makita ni Huang Feng na hindi tumugon si Bai Xiaoro, labis siyang nag-alala. Kaya, muli siyang sumigaw sa pinto, "Team Leader, kapag hindi ka sumagot, papasok na ako." Makalipas ang ilang sandali ay wala pa ring sumasagot. Kinagat ni Huang Feng ang kanyang mga ngipin at kinalampag ang hawakan ng pinto. Nasira ang lock ng pinto, at madaling itinulak ni Huang Feng ang pinto. Napuno ng usok at singaw ang banyo. Natagpuan ni Huang Feng ang lokasyon ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, si Bai Xiaoro ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Isa pa, wala siyang suot na damit. Ang kanyang puting balat ay kumikinang na may malusog na kinang sa ilalim ng liwanag. Sa oras na ito, wala sa mood si Huang Feng na tamasahin ang magagandang tanawin. Nang makita si Bai Xiaoro na nakahandusay sa lupa, mabilis siyang pumunta sa harapan at tinulungan siyang tumayo. Dahil dito kailangan niyang hawakan ang balat ni Bai Xiaoro. Ang balat ni Bai Xiaoro ay halatang napakabuti. Ito ay walang kapantay na makinis sa pagpindot. Ang parang seda na pakiramdam na iyon ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Huang Feng. Sa oras na ito, alam din ni Huang Feng na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Si Bai Xiaoro ay walang dibdib o puwitan. Sa kabaligtaran, ang kanyang figure ay napakaganda. Ang kanyang malalaking suso ay tumayo, at ang 2 puntos sa itaas ay umaakit sa mga mata ni Huang Feng. Gayunpaman, napakahusay ni Bai Xiaoro sa pagtatago nito, kaya hindi na malaya ni Huang Feng na napakaganda ng kanyang figure. Bagamat gustong ipagpatuloy ni Huang Feng ang paghahanap, malinaw na mas mahalaga ang pagliligtas sa mga tao. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari kay Bai Xiaoro. Leader ng team, Bai Xiaoro, gumising ka, anong nangyari sa'yo? Niyugyug ni Huang Feng ang katawan ni Bai Xiaoro at sumigaw. Tiningnan niya ang katawan ni Bai Xiaoro mula sa itaas hanggang sa ibaba. Siyempre, hindi ito para samantalahin siya, kundi para makita kung nasugatan siya. Siyempre, matapos makitang walang anumang pinsala ang katawan ni Bai Xiaoro, sinamantala din ni Huang Feng ang pagkakataong tingnan ang kanyang hubad na katawan. Bagamat hindi ito sinasadya, naramdaman pa rin ni Huang Feng ang pangangati ng kanyang ilong, na parang may likidong lalabas. Kailangang malaman ng isa na ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang hubad na katawan ng isang babae. Sa kanyang edad, siya ay nasa kalakasan ng kanyang buhay. Ang katotohanang kaya niyang pigilan ang sarili at sinamantala lang siya ng hindi kumikibo ay napakagaling na niyang pigilan ang sarili. Matapos suriin ang katawan ni Bai Xiaoro, gumaan ang loob ni Huang Feng. Mukhang wala siyang tama ng baril. At the same time, parang stable na ang paghinga niya. Parang walang nangyari. Baka naman nahimite lang siya. Napaisip si Huang Feng. Pagkatapos, naramdaman niyang mas mabuting umalis na siya sa lugar na ito. Dahil magaling si Bai Xiaoro, gumaan ang loob niya. Pagkagising niya mamaya, kapag nalaman niyang nakita niya ang hubad niyang katawan, hindi niya alam kung ano ang gagawin nito sa kanya. Gayunpaman, nang ibababa na ni Huang Feng si Bai Xiaoro, bumantong hininga si Bai Xiaoro at pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Parang medyo natarante siya pagkagising niya.
Matapos makita si Huang Feng, medyo natigilan siya at pagkatapos ay nagtanong, Huang Feng, bakit ka nandito? Natakot si Huang Feng sa pagkilos ni Bai Xiaoro at hindi siya nang ahas na kumilos. Niyakap lang siya nito at tumingkayad sa lupa. Matapos marinig ang tanong ni Bai Xiaoro, ngumiti siya at sinabing, nag-aalala ako na may nangyari sa iyo, kaya pumasok ako para makita. Dahil okay ka, lalabas muna ako. May nangyari. Bakas ng pagkalito ang mukha ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa mga bisig ni Huang Feng. Higit sa lahat, nakahubad siya. Wala siyang damit. Ang nakakatalim na sigaw ay nagpapikit si Huang Feng sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nakarinig siya ng ihip ng hangin. Hindi sinasadyang umiwas si Huang Feng. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang palad ni Bai Xiaoro na dumaan sa kanyang pisngi. Nang makita ni Bai Xiaoro na hindi tumama ang kanyang sampal kay Huang Feng, agad niyang iniunat ang kanyang kanang paa at sinipa ang ulo ni Huang Feng. Iniunat ni Huang Feng ang isang kamay at hinawakan ng mahigpit ang binti ng isa pa. Huang Feng, pervert ka, bitawan mo ako. Sigaw ni Bai Xiaoro, I can let go, but you can't continue to hit me. Pumasok talaga ako kasi nag-alala ako sa'yo. Tsaka wala naman akong nakita. Paliwanag ni Huang Feng. Bulag ka ba o sa tingin mo tanga ako? Sa ganitong sitwasyon, sabi mo wala kang nakita. Malinaw na hindi naniniwala si Bai Xiaoro sa mga salita ni Huang Feng. Alam din ni Huang Feng na kahit anong sabihin niya ngayon, hindi siya paniniwalaan ng kabilang partido. Sa katunayan, nakita niya ang lahat. Lahat ng dapat niyang makita at hindi niya dapat makita, nakita niya ang lahat. Bitawan mo ako, sabi ni Bai Xiaoro. Sa pagkakataong ito, namumula ang mukha niya dahil masyadong malabo ang posisyon ngayon. Walang natatakpan ang kanyang dibdib at nakataas ang kanyang mga paa. Ang tanawin sa pagitan ng kanyang mga binti ay kitang-kita ni Huang Feng hanggat nakatagilid ang kanyang ulo. Alam din ni Huang Feng na ang pagkapatas na ito ay hindi solusyon. Bukod dito, may tatlong walang malay na lalaki sa labas upang harapin. Kaya, ibinaba niya ang mga binti ni Bai Xiaoro at sinabing, bitawan na kita ngayon. Hindi mo na ako kailangang saktan. Kung mayroon man, pag-uusapan natin ito sa labas. Malinaw na ayaw ni Bai Xiaoro na magpatuloy na manatili dito kasama si Huang Feng, kaya tumanggaw siya at atubili na sumang-ayon. Gayunpaman, hindi gaanong nabawasan ang hiya at galit sa mukha niya. Nang makitang sa wakas ay pumayag si Bai Xiaoro, nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Pagkatapos, ibinaba niya si Bai Xiaoro at nagmamadaling tumayo at naglakad palabas. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ito ay sinadya o hindi, ngunit nang bitawan ni Huang Feng ang kabilang partido, ang kanyang braso ay talagang dumaan sa dibdib ni Bai Xiaoro at nakipag-ugnayan sa kanyang matatayog na tuktok. Sa pagkakataong ito, hindi lamang namula si Bai Xiaoro, ngunit namula rin si Huang Feng. Alam ng Diyos, hindi niya talaga sinasadya. Kung talagang gusto niyang samantalahin si Bai Xiaoro, gagawin niya ito ng walang malay si Bai Xiaoro sa halip na hintayin itong magising. Sa kasamaang palad, malinaw na hindi iyon iniisip ni Bai Xiaoro. Pulang-pula ang mukha niya na malapit nang tumulo ang dugo. Tiningnan niya si Huang Feng na may mga mata na malapit nang magluwa. Naramdaman ni Huang Feng ang galit ng kabilang partido at lumabas ng banyo na parang tumatakas. Pagkalabas ng banyo, dahan-dahang nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Kahit sa larangan ng digmaan, hindi siya nahihiya gaya ng ngayon. At saka, halatang hindi pa tapos ang usaping ito. Hindi niya alam kung paano haharapin ni Bai Xiaoro ang bagay na ito pagkatapos niyang lumabas. Ako ba ay ipinanganak na may masamang relasyon sa banyo? Walang magawa si Huang Feng na nag-isip. Dati, sa tirahan ni Suyamo, nakita rin niya ang pribadong lugar ni Suyamo sa banyo. Ngayon, sa banyo, mas nakita rin niya ang pribadong lugar ni Bai Xiaoro. Bagamat pareho siyang nagkaroon ng piging para sa kanyang mga mata, natuklasan din siya ng kabilang partido. Ito ay lubhang nakakahiya. Kabanata 514. Sino sila? Nang hindi pinahintulutan si Huang Feng na maghintay ng napakatagal, lumabas si Bai Xiaoro na nakabihis. Natakpan ng maluwag niyang damit ang kanyang magandang figure. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Huang Feng ang kanyang dibdib, at sigurado, hindi niya masyadong makita. Dahil sa kanyang pagkilos, napatitig si Bai Xiaoro sa kanya.
Gayunpaman, halatang mas nag-aalala si Bai Xiaoro sa tatlong estranghero sa silid. Sa isang sulyap, alam niya na ang tatlong taong ito ay hindi Chinese, at hindi niya naaalala na ang mga taong ito ay nasa silid noon. Ang tatlong ito ay ang mga tao mula sa Devil Mercenary Group na dumukot kay Li Bingyan noong nakaraan. Nakita ni Huang Feng na mas nababahala si Bai Xiaoro tungkol sa bagay na ito at mabilis na sinabi. Halatang ayaw niyang masangkot ang kabilang partido sa naunang usapin. Mga taong mula sa Devil Mercenary Group. Bakit sila nandito? Nandito ba sila para sayo? Natigilan sandali si Bai Xiaoro at sinabing. Dati niyang tiniyak kay Huang Feng na hindi nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, hindi lang alam ng kabilang partido ang tungkol sa pag-iral ni Huang Feng, ngunit hinanap din siya. Hindi ako sigurado. Umiling si Huang Feng at sinabi. Hindi niya alam kung nandito sila para sa kanya. Tutal, walang sinabi sa kanya ang kabilang partido at diretsyong binaril. Gisingin mo sila tapos tanungin mo sila. Sabi ni Bai Xiaoro. Paano? Si Huang Feng ay hindi masyadong pamilyar sa bagay na ito. Tilamsik ng tubig. Sabi ni Bai Xiaoro habang nakatitig sa kanya. Mabilis na kinaladkad ni Huang Feng silang tatlo sa banyo. Pagkatapos, ginamit niya ang shower head para mag-spray ng tubig sa kanilang tatlo. Hindi niya alam kung epekto ba iyon ng tubig o gising na silang tatlo. Sa anumang kaso, hindi sila na-spray ni Huang Feng ng matagal bago silang tatlo ay nagising. Galing ka sa Devil Mercenary Group. Kung ikukumpara kay Huang Feng na ang Ingles ay hindi mahusay, ang antas ng Ingles ni Bai Xiaoro ay mas mataas. Matapos makita ang tatlong tao na nagising, sinimulan niya ang interogasyon. Sa pagtingin kay Bai Xiaoro na nagsasalita ng matatas na Ingles kasama ang kabilang partido, nakaramdam ng kaunting inggit si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang pag-alam sa ibang wika ay isang kasanayan din. Ang kahon ng imbakan ay maaaring makatulong kay Huang Feng sa ibang mga espasyo upang hindi siya magkaroon ng hadlang sa wika. Gayunpaman, sa totoong mundo, wala itong anumang tulong sa aspetong ito. Bagamat mahusay ang Ingles ni Bai Xiaoro, naiintindihan din ng tatlong tao, ngunit wala silang intensyon na makipagtulungan kay Bai Xiaoro. I don't care who you are, bilasan mo at bitawan mo kami. Kung hindi, maghintay ka sa paghihiganti ng Devil Mercenary Group natin. Si Hanses ay walang kamalayan ng isang bilanggo, sa halip, sinimulan niyang banta si Bai Xiaoro. Malinaw, hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib mula kay Bai Xiaoro at naisip na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Gayunpaman, pinatunayan din ng kanyang mga salita na isa nga siyang miyembro ng Devil Mercenary Group. Nang marinig ni Bai Xiaoro ang mga salita ng kabilang partido, sumimangot siya. Sa orihinal, labis siyang nalungkot na nakita siya ni Huang Feng na hubot-hubad, ngunit dahil may kailangan siyang gawin, hindi siya makahinga. Ngayon, ang mga taong ito ay talagang hindi nakikipagtulungan, humihingi lang sila ng gulo. Katatapos lang magsalita ni Hanses, tumili siya. Ang kanyang dalawang kasamahan, pati na rin si Huang Feng, na nanunood mula sa gilid, ay labis na natakot kaya't sila ay pinagpawisan ng malamig. Masyadong mabangis ang Bai Xiaoro na ito, hindi niya gagawin iyon sa akin mamaya. Tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro at nag-isip na may kaunting takot sa kanyang puso. Lumalabas na labis na hindi nasisiyahan si Bai Xiaoro sa hindi kooperatiba na saloobin ni Hanses at gustong ilabas ang sama ng loob sa kanyang puso. Kaya naman, nang walang kaunting babala, walang awa niyang tinapakan ang kanang paa sa pagitan ng mga binti nito. Si Huang Feng at ang dalawa pang miyembro ng Devil Mercenary Group ay tila nakarinig ng tunog ng pagkasira ng itlog. You better cooperate. Kung ano ang itatanong ko, ikaw ang sumagot. Kapag patuloy kang nakikipag-usap sa akin ng kalokohan, agad kong gagawing hindi ka maging lalaki. Sabi ni Bai Xiaoro sa napakawalang pakialam na tono, na para bang hindi niya ito natapakan ngayon lang. Sa oras na ito, walang lakas si Hanses para pakialaman ang sinabi ni Bai Xiaoro. Sa mga oras na ito, tinatakpan niya ang kanyang nasugatan na bahagi at patuloy na sumisigaw. Bilang isang lecher, ang hindi niya magawang maging lalaki ay mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanya. Tila medyo hindi nasisiyahan si Bai Xiaoro sa ingay na ginawa ng kabilang partido, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Nang makita ni Hanses ang sitwasyong ito ay agad siyang tumigil sa pagsigaw.
Malinaw, mayroon pa rin siyang matagal na takot mula sa paa ni Bai Xiaoro. Magsalita ka, ilang tao ang dinala mo sa oras na ito? Nasaan sila? Tanong ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi sinabi ng tatlong tao, kabilang si Hanses. Bagamat natatakot sila sa paa ni Bai Xiaoro, mahirap para sa kanila na madaling ipagkanulo ang kanilang mga kasamahan. May paraan din si Bai Xiaoro para harapin ang sitwasyong ito. Ngayon na tatlong tao ang nahuli, hindi isa, medyo madali itong harapin. Itinaas ni Bai Xiaoro ang kanyang ulo at sinabi kay Huang Feng, dalhin mo ang isang tao sa kabilang silid para sa interogasyon. Kung sasabihin muna nila sa atin, magiging malupit tayo sa kanila. Para naman sa mga tumatangging magsalita, o sa mga huli na magsalita, hindi mo kailangang maging magalang sa kanila. Tretuhin mo sila ng malupit hanggat kaya mo. Minaliit ito ni Bai Xiaoro, ngunit ang mga taong nakarinig nito ay labis na natakot. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na ito ay isang magandang paraan para magtanong. Kaya, kinaladkad niya ang isang tao na tila nalilito mula sa lupa at pagkatapos ay pumunta sa susunod na silid. Ang mga taong ito ay hindi pa rin ganap na nakaka-recover mula sa dagandong ni Huang Feng. Sa sandaling ito, hindi lamang sila nakagawa ng anumang mabigat na ehersisyo, ngunit ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali rin. Walang paraan para makatakas sila. Sigurado, hindi nagtagal, sa gitna ng hiyawan, may umamin. Bagamat malaki ang tiwala nila sa kanilang sarili, hindi sila naniniwala na makakayanan ng kanilang mga kasama ang interogasyon ng kabilang partido. Kaya, pagkatapos magkaroon ng mga pagdududa sa kanilang mga puso, mas madaling makalusot. Gayunpaman, ayon sa nilalaman ng kanilang pag-amin, ang mga ekspresyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro ay hindi masyadong maganda, at ang kanilang mga puso ay medyo mabigat. Sa pagkakataong ito, ang Devil Mercenary Group ay may kabuuang 12 tao, at ang tatlong ito ay gusto lang magpakitang gilas. Bukod dito, sa kanilang mga puso, minamaliit nila si Huang Feng, kaya kumilos sila ng maaga. Ang iba ay nagtatago sa hotel, at ang tatlong taong ito ay nahuli. Siguradong maaalerto ang mga taong iyon. Pagkatapos nito, tiyak na magbabago sila ng kanilang lokasyon. Gayunpaman, sila ay nasa liwanag, at ang kabilang partido ay nasa dilim, na mas mapanganib. Kasabay nito, kinumpirma rin ni Bai Xiaoro at Huang Feng na sa lalawigan ng Qing, mayroon talagang tumutulong sa Devil Mercenary Group. Kung hindi, hindi nila malalaman ang pagkakakilanlan at tirahan ni Huang Feng. Bukod dito, napakadali para sa kanila na pumasok sa mainland na may mga armas. We must act as soon as possible. Pumunta ka na sa hotel na tinutuluyan nila para mahuli sila. Kung hindi, kapag nalaman nilang nahuli ang mga tao nila, aalis na talaga sila. Mahirap na mahuli sila sa susunod. Sinabi ni Huang Feng. Kay Bai Xiaoro, Kabanata 515. Siyempre alam ko yun. Napakaseryoso ng mukha ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, wala tayong ibang mga kasama sa lalawigan ng Qing. Ang iba pa sa organisasyon ay kasalukuyang nasa isang misyon at wala sa lalawigan ng Qing. Sa ating dalawa lang, sa tingin mo ba makakaharap natin ang mga mersenaryong iyon? Maaari tayong makipag-ugnayan sa pulisya. Sabi ni Huang Feng, may mga especially iya sila sa Qing province. Alam mo ba kung may mga especially iya sila sa pulis? Ganti ni Bai Xiaoro, sinabi nga sa kanila ng mga taong iyon na mayroon silang mga especially iya sa lalawigan ng Qing. Gayunpaman, sila ay mga ordinaryong miyembro lamang. Kung tungkol sa kung sino ang mga especially iya, halatang hindi nila alam ang tungkol sa mga kompedensyal na bagay. Sumasakit din ang ulo ni Huang Feng. Bagamat alam niya na si Secretary Qiu ay mapagkakatiwalaan, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Kung tutuusin, napakaraming pulis. Sino ang nakakaalam kung lahat sila ay mga tao tulad ni Secretary Qiu? Tapos hahayaan na lang natin sila ng ganito. Sinabi ni Huang Feng na hindi sinasadya. Ayaw din ni Bai Xiaoro. Kung tutuusin, alam na nila ngayon ang lokasyon ng kabilang partido. At saka, dapat magkasama ngayon ang kabilang partido. Isa itong magandang pagkakataon para mahuli silang lahat sa isang iglap. Kung pinalampas nila ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung may isa pa sa susunod? Why don't I go and try first? Kung hindi gumana, atras ako. Sabi ni Huang Feng pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Hindi,
Mapagpasyahang sabi ni Bai Xiaoro. Alam niyang may panloob na puwersa si Huang Feng, ngunit hindi ito maihahambing sa dati niyang estado. Sa karamihan, ito ay third rate. Kahit siya ay hindi nang ahas na harapin ang napakaraming armadong mersenaryo ng sabay-sabay. Si Huang Feng ay mas masahol pa sa kanya. Natural, hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, ang hindi alam ni Bai Xiaoro ay pagkatapos na makuha ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa, narating na niya ang second-rate realm. Pagkatapos noon, dumaan siya sa isang teleportasyon at naabot ang rurok ng second-rate realm. Siya ay isang manipis na linya lamang ang layo mula sa pagiging isang first-rate na dalubhasa. Gayunpaman, karaniwang kumikilos si Huang Feng na parang isang ordinaryong tao dahil sa kanyang mahiwagang martial arts. Sa makatuwid, hindi alam ni Bai Xiaoro na ang kasalukuyang Huang Feng ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Bukod dito, si Huang Feng ay may maraming iba pang mga tricks sa kanyang manggas. Halimbawa, ang Shadow Cloak, Golden Silk Soft Armor, Wave-like Subtle Steps, at iba pa. Ang mga bagay na ito ay maaaring mapahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman, matapos marinig ang kahilingan ni Huang Feng, hindi man lang niya ito inisip at tumanggi. Don't worry, I'll be fine. Kahit hindi ko sila maibagsak lahat, hindi magiging problema kung gusto kong umatras. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Dati, casual lang itong sinabi ni Huang Feng. Gayunpaman, gusto niya talagang pumunta ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay masasabing dumating para sa kanya sa pagkakataong ito. At saka, alam na ng kabilang partido kung saan siya nakatira. Sa makatuwid, kung hindi niya kayang harapin ang mga ito ngayon, magkakaroon ng maraming problema sa hinaharap. Bagamat marami siyang paraan sa pagliligtas ng buhay, kung sinasadya ng kabilang partido laban sa kanya, maaaring siya ay mawalan. Ang kabilang partido ay nasa dilim habang siya ay nasa liwanag. Gaano man kaingat si Huang Feng, imposibleng hindi siya magkamali. Hindi niya matense ang kanyang nerbiyos na magbantay laban sa kabilang partido. Sa pagpupumilit ni Huang Feng, sa wakas ay pumayag si Bai Xiaoro sa aksyon ni Huang Feng. Gayunpaman, hiniling niyang sumama kay Huang Feng. Gusto mo din pumunta? Tanong ni Huang Feng. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Huang Feng, natural na naiintindihan ni Bai Xiaoro kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil hindi siya mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kaharap ang mga mabangis na mersenaryo na iyon, kahit anong tingin niya rito, parang hihilahin niya sila pababa. Ano, mababa ba ang tingin mo sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi kita hihilahin pababa. Bagamat ang aking kasalukuyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng sa iyo, ang aking karanasan ay mas mahusay kaysa sa isang baguhan na tulad mo, pagmamalaki ni Bai Xiaoro. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay natuto lamang ng panloob na puwersa hindi pa matagal na ang nakalipas at walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat dahil sa nakaraang insidente, ang kanyang kasalukuyang puwersa sa loob ay hindi kasing lakas ng kay Huang Feng. Gayunpaman, siya ay isang senior member pa rin ng National Security Agency. Mas marami siyang nagawang misyon kaysa kay Huang Feng. Naturally, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay mas mayaman kaysa kay Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ni Bai Xiaoro na si Huang Feng ay may mahiwagang storage box. Ilang beses nang ginamit ni Huang Feng ang storage box na iyon para mag-teleport. Siya ay nasa larangan ng digmaan at nakipaglaban sa mga martial artist na iyon. Sa makatuwid, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi masama. Okay, pagkatapos ng lahat, si Bai Xiaoro ang pinuno ng kanyang koponan. Kung pipilitin niyang pumunta, hindi siya mapipigilan ni Huang Feng. Bukod dito, ang kakayahan ni Bai Xiaoro na harapin ang mga bagay ay hindi masama. Kaya naman, mabuting isama siya. Paano ang iilan sa kanila? Tumingin si Huang Feng sa tatlong kaawa-awan na kasama at sinabi. Ang mga taong ito ay pinahirapan ni Bai Xiaoro. Maaaring maganda si Bai Xiaoro, ngunit pagdating sa pagpapahirap sa mga tao, hindi man lang siya kumurap. Patumbahin sila at itali. Mahinang sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng. Malinaw, ang ganitong uri ng pagsusumikap ay kailangan niyang gawin.
Ang pagpapatalsak sa kanila ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Walang oras silang dalawa para bantayan sila. Pagkatapos harapin ang tatlong malas na lalaki, sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay sumakay ng taxi diretso sa hotel kung saan tumutuloy ang mga mersenaryo. Bagamat may sasakyan na si Huang Feng ngayon, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ilabas ito. Kaya naman, nagpatuloy na lang siya sa pagsakay ng taxi. Kung gusto mong gumawa ng isang hakbang mamaya, kailangan mong mag-ingat. Sa pasukan ng hotel, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro na may kaunting pag-aalala, bakit hindi ka pumunta? Kailangan mo pa ring mag-ingat. Kapag oras na para pumatay, huwag kang mag-alinlangan. Yung mga taong yun ay pawang mga taong pumapatay ng hindi kumukurap. Kung hindi mo kayang tiisin, baka masaktan mo ang sarili mo. Nag-aalala si Huang Feng kay Bai Xiaoro, at nag-aalala rin si Bai Xiaoro kay Huang Feng. Natatakot siya na si Huang Feng ay hindi papatay sa kritikal na sandali. Kung nangyari iyon, maaaring tapos na si Huang Feng. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Sabi ni Huang Feng, marami na siyang napatay na tao. Sa ibang espasyo man o sa totoong mundo, nakapatay na siya ng mga tao noon. Sa oras na ito, sa silid ng hotel, ang mga miyembro ng Devil Mercenary Group ay nagtitipon at abala sa kani-kanilang mga gamit. Kumunat ang noo ng pinuno at tumingin sa mga tao sa silid. Hindi pa bumabalik si Hanses at yung iba. Tanong ng pinuno, hindi pa, hindi na yata nila. Makontrol ang ibabang bahagi ng katawan nila at nagpunta para maghanap ng kasiyahan. Sabi ng isang miyembro ng mersenaryong grupo sa kanyang pinuno na may nakakaawang ngiti sa labi. Ginamit ni Hanses at ng iba ang dahilan ng paglabas upang maging pamilyar sa paligid para umalis. Hindi ito masyadong pinag-isipan ng grupo. Kung tutuusin, ang balita ng kanilang pagdating ay hindi alam ng iba. Kaya naman, kahit lumabas si Hanses at ang iba pa, hindi sila malalantad. Kabanata 516. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng pinuno ng Devil Mercenary Group ay matagal nang umalis si Hans at ang iba pa at hindi pa rin bumabalik. Medyo nag-alala ito sa kanya. Kung tutuusin, hindi nila ito teritoryo at hindi sila pamilyar sa lugar na ito. Dahil dito ay nakaramdam siya ng sobrang insecure. Ngayong hindi pa sila nakakabalik, natural na mas lalo siyang nag-aalala. Gayunpaman, ang sinabi ng miyembro ng koponan ay may katuturan. Naiintindihan niya si Hans. Siya ay karaniwang lecherous. Kahit saan man siya magpunta para magmisyon, makakahanap siya ng pagkakataon para matulog kasama ang ilang babae. Ang bilang ng mga babaeng nakasama niya ay hindi bababa sa 80 kung hindi man 100. Siyempre, kung manloloko lang siya, matagal na siyang pinalayas ng pinuno sa mersenaryong grupo. Gayunpaman, habang ang taong ito ay malaswa, ang kanyang pagiging mahusay sa pagbaril. Bukod dito, hindi rin masama ang kanyang kakayahan. Siya ay medyo masyadong mapagmataas, ngunit ang iba ay katanggap-tanggap. Sa pag-iisip sa mapagmataas na personalidad ni Hans, medyo nag-alala ang pinuno. Ang taong ito ay hindi pupunta at maghanap ng problema sa security guard o sa malaking bituin, tama ba? Naisip ng pinuno na kung wala pa ring balita mula kay Hans pagkatapos ng 10 minuto, tiyak na may nangyari. Baka kailangan nilang mag-isip ng paraan para harapin ito. Sa oras na ito, madaling nakarating sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa pintuan ng silid ng mga taong iyon dahil sa mga tagubilin ni Hans at ng iba pa. Ang nakapagpahirap kay Huang Feng at Bai Xiaoro ay ang lahat ng mga taong ito ay nananatili sa iisang silid. Kung pinilit nilang pumasok, baka makubkob sila. Ano ang dapat nating gawin? Si Huang Feng ay sinenyasan si Bai Xiaoro gamit ang kanyang mga mata. Hindi mo kaya to, bantayan mo ako, sabi ni Bai Xiaoro na may kumpiyansang ngiti. Pagkatapos noon, humakbang pasulong si Bai Xiaoro at kumatok sa pinto ng kabilang partido. Papapa, sino ta? Lahat ng tao sa kwarto ay biglang napatigil sa kanilang ginagawa at naging alerto. Sa ganitong hindi pamilyar na kapaligiran, kailangan nilang maging mas maingat. Sir, kailangan mo ba ng massage service? Sabi ni Bai Xiaoro sa Chinese. Malinaw, hindi siya direktang gumamit ng Ingles. Kung gagawin niya, hindi ba niya sasabihin sa mga tao sa loob na alam niya ang kanilang pagkakakilanlan? Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaoro, medyo lumuwag ang ekspresyon ng pinuno. Naiintindihan niya ang Chinese.
Pagkatapos nito, isinalin niya ang mga salita ni Bai Xiaoro sa iba. Medyo lumuwag din ang ekspresyon ng lahat. Kung tutuusin, kapag nananatili sila sa mga hotel, madalas silang makatagpo ng ganitong uri ng serbisyo na nagkusa na pumunta sa kanilang pintuan. Hindi na kailangan mangyaring umalis. Huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Ang tanging taong naruroon na nakakapagsalita ng Huaxia ay alangan na sinabi. Mula sa kanyang accent, masasabi ng isa na hindi siya taga-Huaxia. So it's an international friend. That's great. Nahirapan ka sigurong pumunta sa malayo. Let me give you a massage. I guarantee that you'll feel comfortable all over. Tsaka napakababa ng presyo ko at napakaganda ko. Tingnan mo muna. Kung hindi ka pa satisfied, aalis na ako. Sabi ni Bai Xiaoro na may masayang ekspresyon. Sa oras na ito, natural niyang binago ang kanyang mga salita sa Ingles, at ang mga tao sa loob ay hindi nagdududa sa kanya. Leader, sobrang enthusiastic nila. Huwag mo silang tanggihan. Sa mga taong ito, hindi lang si Hans ang may pagnanasa. Sa totoo lang, ang mga taong ito na nakabitin ng kanilang mga ulo sa itaas ng kanilang mga baywang ay hindi makakatipid sa perang kinita nila. Gugugulin nila ito sa kasino o gagastusin sa mga babae. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod na araw? Sa makatuwid, walang sino man ang naisip na mag-ipon ng pera. Bilang isang resulta, ang mga taong ito ay higit pa o mas kaunti ang gustong makipaglaro sa mga babae. Tama, pinuno, nagkusa siyang pumunta sa aming pintuan. Kung tatanggihan mo siya, hindi mo ba sasaktan ang puso niya? Tama, papasukin mo siya. Isang araw na kami sa kalsada. Medyo nakakapagod. Dahil nagsasalita si Bai Xiaoro sa Ingles, naiintindihan siya ng lahat ng tao sa silid. Sa makatuwid, isa-isa, sinimulan nilang i-echo ang kanyang mga salita. Nang makita ng pinuno na ang lahat ay may parehong iniisip, hindi niya iginiit na itaboy si Bai Xiaoro. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang plano. Bago buksan ang pinto, hiniling niya sa kanyang nasasakupan na tumingin sa labas sa pamamagitan ng peephole sa pinto upang matiyak na walang ibang tao sa paligid bago buksan ang pinto. Bagamat lihim niyang sinisi ang kanyang pinuno sa pagiging masyadong maingat, ginawa nga ng taong iyon. Alam pa rin niyang walang masama kung mag-ingat. Maraming beses, ang pagiging maingat ang nagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang makita niya si Bai Xiaoro na nakatayo sa labas ng silid sa pamamagitan ng peephole, nawala ang pag-iingat sa kanyang puso. Una sa lahat, kahit isang dayuhan na tulad niya ay naramdaman na napakaganda ni Bai Xiaoro. Pangalawa, si Bai Xiaoro lang ang nasa labas ng pinto. Walang ibang tao, kaya naman agad na binuksan ng miyembro ng Devil Mercenary Group ang pinto. Sinabi pa niya sa kanyang pinuno at mga miyembro, "Leader, ang ganda. Don't worry, we're in luck tonight." Habang nagsasalita siya ay binuksan na niya ang pinto. Puno ng ngiti ang kanyang mukha habang sinabi niya kay Bai Xiaoro, "Beauty, welcome. Sana ay magkaroon tayo ng magandang alaala ngayong gabi." "Siyempre, guwapo," nakangiting sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, sinadya niyang lumakad ng kalahating hakbang sa likod ng taong iyon. Walang pakialam ang taong iyon. Sa oras na ito, tila naaakit siya sa kagandahan ni Bai Xiaoro. Isinara ni Bai Xiaoro ang pinto sa likod niya, ngunit hindi ito tuluyang nailak. Hindi napansin ng taong nagbukas ng pinto para sa kanya, kaya gamaan ang pakiramdam ni Bai Xiaoro. Tungkol naman sa mga tao sa loob, mas imposibleng malaman nilang hindi nakalak ang pinto. Nakita nila na talagang nag-iisa si Bai Xiaoro. Bukod dito, napakaganda ni Bai Xiaoro. Ang bawat isa sa kanila ay ganap na nakaka-relax. Siyempre, ang pinuno ay isang pagbubukod. Gayunpaman, matapos tingnan ang handbag ni Bai Xiaoro at walang makitang kainahinala, ang kanyang puso ay lubos na nakaka-relax. Habang pinalibutan ng lahat si Bai Xiaoro at nakatutok sa kanya, hindi nila napansin na palihim na bumukas ang pinto ng silid. Pagkatapos, isang figure ang pumasok. Pagkatapos pumasok ni Huang Feng, ginamit niya ang kanyang invisibility skill. Pagkatapos, nakita niya ang sitwasyon sa silid. Ang mga taong ito ay nakapalibot kay Bai Xiaoro. Sa oras na ito, si Bai Xiaoro ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Bukod dito, upang maiwasan ang pagdududa mula sa kabilang partido, hindi nagdala ng anumang arma si Bai Xiaoro. Sa makatuwid, kung ito ay tumagal,
kahit na walang nangyari kay Bai Xiaoro, maaaring siya ay sinamantala ng mga taong iyon. Sa pag-iisip nito, medyo hindi komportable si Huang Feng. Sa orihinal, napag-usapan nila ni Bai Xiaoro na si Bai Xiaoro ay maakit ang atensyon ng mga taong iyon habang palihim na pumasok si Huang Feng. Pagkatapos nito, makakahanap sila ng angkop na pagkakataon para kumilos. Gayunpaman, ngayon, halatang ayaw maghintay ni Huang Feng. Kabanata 517. Sinota. Kung tutuusin, laging mapagbantay ang kapitan, kaya nang gumamit si Huang Feng ng light steps para makalapit sa mga taong iyon at gustong ibagsak sila, napagtanto na ng kapitan na may mali. Kaya naman siya ang unang nakapansin na may mali, at the same time, nag-react siya. Nang malapit na niyang bubunot ang kanyang baril, nagbago na ng direksyon si Huang Feng at sumugod sa kanya. Ang orihinal na target ni Huang Feng ay malinaw na hindi siya, ngunit ang light steps ay napaka-magical. Kahit na binago niya ang kanyang target sa huling minuto, hindi ito tumagal ng maraming oras. Kaya naman, bago pa mabunot ang mahabang sibat ay may itim na anino na sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo at nawala ng malay. Gayunpaman, halatang epektibo ang sigaw ng kapitan bago ito nawalan ng malay. Bagamat hindi nakita ng mga mersenaryo ang nangyari, instincts pa rin nila ang paglabas ng kanilang mga baril. Bang bang bang. Matapos magpaputok ang kabilang partido, nagpatambo pa rin si Huang Feng ng ilang tao, ngunit may iilan pa rin na matagumpay na nagpaputok. Gayunpaman, umasa si Huang Feng sa light steps at matalinong umiwas sa mga pag-atakeng iyon. Ang mga bala ay tumama sa silid, at ang mga dekorasyon sa silid ay nagkapira-piraso. Ang kubrekama ay tinusok, at ang mga balahibo ay lumipad sa buong kalangitan. Habang lumalaban ang mga mersenaryo, lalo silang natakot, dahil nalaman nilang nasa harapan nila si Huang Feng. Gayunpaman, kahit paano sila nagpaputok, gaano man sila nagpuntirya, walang paraan upang tamaan si Huang Feng. Ang katawan ni Huang Feng ay nasa himpapawid, patuloy na umiikot, ngunit sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang perpektong umiwas sa mga bala na ipinuputok sa kanya. Matagal nang nagsasanay si Huang Feng ng mala-wave na subtle steps. Bilang karagdagan, ginamit niya ito sa nakaraang espasyo. Sa katunayan, mahigit 1 taon na niyang ginagamit ang parang wave na subtle steps. Sa 1 taon na ito, madalas niyang ginagamit ang mga wave-like subtle steps. Sa makatuwid, naabot niya ang isang napakahusay na antas sa pamamaraang ito ng paglilinang. Walang ganap na pagkakamali. Dapat malaman na ang mala-wave na subtle steps ay nagawang iwasan ang mga pag-atake ng mga nangungunang eksperto tulad ni Merong Fu. Ngayon, ginagamit niya ito para makaiwas sa mga bala. Bukod dito, walang masyadong bala, kaya walang problema. Siyempre, alam din ni Huang Feng na lahat sila ay kamag-anak. Kung ang mga bala ay sapat na siksik, hindi niya ito maiiwasan. Kung siya ay maaaring maging isang first-rate na dalubhasa, kung gayon siya ay makakaiwas ng higit pang mga bala. Sa makatuwid, ang kanyang sariling lakas ay napakahalaga pa rin. Si Huang Feng ay hindi lamang bulag na umiiwas. Habang umiiwas, nilapitan niya ang mga taong iyon, at bitbit ang punyal sa kanyang kamay, ibinabal na niya ang ilang tao. Sa wakas, napagtanto ng natitirang 2 tao na sila ay natatakot. Hindi nila itinuloy ang pagbaril kay Huang Feng. Sa halip, ay hostage nila si Bai Xiaoro. Sa oras na ito, napagtanto din nila na dapat kasama ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Sabi ng mersenaryong nakatutok ng baril kay Bai Xiaoro. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Malinaw na hindi maintindihan ni Huang Feng ang Ingles na kakaiba sa rehiyon. Sinabi niya na huwag kang lalapit. Kung hindi, papatayin niya ako. Napakatahimik ni Bai Xiaoro. Nagsasalin pa siya para kay Huang Feng, na parang hindi nakatutok sa kanya ang baril. Agad na tumigil sa paggalaw si Huang Feng, at agad na pinaputukan ng isa pang mersenaryo si Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi tanga. Wala siyang kahit katiting na kapabayaan. Sa makatuwid, nang nagpaputok ang kabilang partido, gumamit na siya ng parang wave na subtle steps. Sa makatuwid, ang pagbaril na ito ay wala pa ring epekto. Tao ka ba o multo? Sabi ng mersenaryong nagpaputok ng baril na may halong takot. Sa ganoong kalayuan, bigla niyang pinaputok ang baril.
Sa ganoong sitwasyon, talagang hindi niya matamaan si Huang Feng. Hindi niya alam kung kailan niya magagawang patayin si Huang Feng. Sa kasamaang palad, hindi naintindihan ni Huang Feng ang kanyang mga salita. Nabigla rin si Bai Xiaoro sa oras na ito, kaya hindi siya nagsalin para kay Huang Feng. Ang mersenaryong nakatutok ng baril kay Bai Xiaoro ay tila napaka-emosyonal. Ang baril sa kanyang kamay ay patuloy na nanginginig, na para bang anumang oras ay maaari niyang barilin. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Alam niyang hindi ito ang paraan. Si Bai Xiaoro ay nasa kamay ng kabilang partido. Gumamit ulit siya ng wave-like subtle steps. Hanggat bahagyang gumalaw ang daliri ng kabilang partido, mamamatay si Bai Xiaoro. Kahit na mapatay niya ang kabilang partido, wala itong silbi. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang paraan. Dati, ginamit niya ang parehong paraan para palihim na atakihin si Hans at ang dalawa pa. Sa makatuwid, ibinuka ni Huang Feng ang kanyang bibig at nagpakawala ng nakakabinging dagandong. Sa dagandong, tila nayanig ang buong silid. Naramdaman din ng 3 taong nasa harapan niya na sabay na magulo ang kanilang paningin. Parang may damaloy na dugo sa ilong nila. Oo, 3 tao, kabilang si Bai Xiaoro. Silang 3 ay nahulog sa lupa sa ilalim ng dagandong ni Huang Feng. Natural na hindi papalampasan ni Huang Feng ang ganitong pagkakataon. Humakbang siya at nawala ng malay ang 2 lalaki na may tig-isang suntok. Pagkatapos ay tinulungan niyang tumayo si Bai Xiaoro. Kamusta ka na? Tanong ni Huang Feng. Ngayon, silang 2 lang ang gising. Ang iba ay patay na o walang malay. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Bai Xiaoro ay halatang hindi masyadong maganda. Nakakakita pa rin siya ng mga bituin at dumudugo ang ilong. Dahil napakalapit niya sa 2 tao, hindi ito makontrol ni Huang Feng ng tumpak. Sa makatuwid, isa rin siya sa mga taong inatake. Sa kabutihang palad, ang pamamaraan ng Lion's Roar ni Huang Feng ay hindi masyadong mahusay. Kung maghintay siya hanggang sa hinaharap, kapag siya ay bihasa sa pamamaraang ito, at sa parehong oras, ang kanyang panloob na puwersa ay sapat na malalim. Kung gayon, hindi magiging imposible para sa kanya na umungol ng mga tao sa mga idiot. Lalo na ang mga ordinaryong tao, sa ilalim ng dagandong ni Huang Feng, ang kanilang mga pinsala ay medyo malaki. Ngayon, si Bai Xiaoro ay hindi mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao. Matapos maghintay ng mahabang panahon, nabawi ang paningin ni Bai Xiaoro nang tumunog ang sirena ng pulis sa ibaba. Gayunpaman, mahina pa rin ang kanyang katawan. Dapat ay nagkaroon siya ng internal injuries. Tinatayang kakailanganin niya ng panahon ng pahinga para gumaling. Ngayon sa tirahan, ang taong umuungal, ikaw ba? Matapos magkamalay si Bai Xiaoro, wala siyang pakialam sa eksena. Sa halip, tinanong niya si Huang Feng ng isang tila walang kaugnayang tanong. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ni Huang Feng ang kanyang ibig sabihin at sinabing, oo, sa oras na iyon, dinangal ko ang 3 taong iyon. Bastos ka, mahinang sabi ni Bai Xiaoro. Sa katunayan, ngayong gabi, nang mawalan ng malay si Bai Xiaoro sa banyo, hindi ito dahil sa palihim na pag-atake ng 3 tao, ngunit dahil sa isang biglaang dagandong. Gayunpaman, ang dagandong na iyon ay hindi nakatarget sa kanya. Naapektuhan lang siya ng resulta, kaya hindi siya nasugatan. Gayunpaman, siya ay nahimatay sa ilang sandali. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ni Huang Feng ng frank meeting mamaya. Kabanata 518. Pagkatapos pagagalitin si Huang Feng, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Bai Xiaoro at nahimatay. Originally, dahil bigla siyang nawala ng internal force, mas mahina ang katawan niya kaysa sa karaniwang tao. Dati, naapektuhan lang siya ng aftershock at nahimatay. Sa pagkakataong ito, siya ay direktang inatake, kaya natural na mas malaki ang pinsalang natamo niya. Mabuti na lang at nakakapit siya ng matagal. Bagamat hindi maintindihan ni Huang Feng kung bakit siya pinagalitan ni Bai Xiaoro, ngayong nahimatay na siya, hindi na siya makapagtanong. Bukod dito, sa oras na ito, isang grupo ng mga armadong pulis ang nakapasok na. Kilala talaga ni Huang Feng ang nangunguna. Chief Huang, bakit ka pumunta ng personal? Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga nakapaligid na pulis na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril at sinabi sa isang pulis na dumating mamaya. Unang nakita ng mga pulis na sumugod ang kalunos-lunos na eksena at nakita nilang si Huang Feng lang ang gising. Hindi nila alam kung ano ang nangyari dito,
kaya itinuring nilang lahat si Huang Feng bilang isang mapanganib na tao at itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Kasabay nito, hiniling nila sa kanya na maglupasay habang ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Sa oras na ito, si Chief Wang, na kilala ni Huang Feng, ay pumasok. Hindi inaasahan ni Huang Feng na siya ang personal na mangguna sa koponan sa pagkakataong ito. Dahil sinundan niyang mabuti si Secretary Qiu, itong si Chief Wang ay direktang subordinate ni Secretary Qiu. Matapos lumipat ang ama ni Qiu Ning Shuang mula sa Direktor Qiu patungong Kalihim Qiu, ang Deputy Chief Wang na ito, na orihinal na pangatlo sa pinuno ng koanihan ng lungsod ng Jiangzhou, ay inalis din ang titulong Deputy. Siya na ngayon ang unang namumuno sa koanihan ng lungsod ng Jiangzhou. Mr. Huang, bakit ka nandito? Nang makita ni Chief Wang si Huang Feng, nagulat din siya. Pagkatapos, mabilis niyang pinakiusapan ang mga tao sa paligid niya na ibaba ang kanilang mga baril. Anong biro? Ang Huang Feng na ito ay isang tao na kahit si Secretary Qiu ay kailangang seryosohin. Tila lubos na nagtiwala si Secretary Qiu kay Huang Feng at nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Mas mabuti pa ito kaysa sa relasyon niya kay Secretary Qiu. Bukod dito, bilang direktang subordinate ni Secretary Qiu, itong Chief Wang ay may alam ng maraming bagay na hindi alam ng iba. Halimbawa, si Huang Feng ay sangkot sa kaso nitong Chen Jun na nag-promote sa kanya at kay Secretary Qiu. Bukod dito, personal na sinabi sa kanya ni Secretary Qiu na si Huang Feng ay gumaganap ng napakahalagang papel. Sa madaling salita, kung wala si Huang Feng, magiging napakahirap para sa kanila na lutisin ang kaso, at hindi siya makakaupo sa kanyang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, lubos pa rin ang pasasalamat ni Chief Wang kay Huang Feng sa kanyang puso at gusto pa rin niyang bumuo ng magandang relasyon kay Huang Feng. Bukod dito, sinabi rin sa kanya ni Secretary Qiu na ang ibang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency. Paano makakasakit si Chief Wang sa gayong tao? Sa pagtingin sa eksena at pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng, si Chief Wang ay tila may naintindihan. Malinaw, si Huang Feng ay sangkot sa bagay na ito. Anuman ang partikular na sitwasyon, malinaw na hindi ito simple. Ang mga taong ito ay pawang miyembro ng mga dayuhang mersenaryong grupo. Hindi ko alam kung paano sila nakalusot dito, pero armado pa nga sila. Ibalik mo sila at bantayan silang mabuti. Tingnan mo kung may makukuha ka sa kanila. Baka ang National Security Bureau ang pumalit pagkatapos nito. Itinuro ni Huang Feng ang mga tao sa lupa at sinabi kay Chief Wang. Okay, walang problema. Masayang sumang-ayon si Chief Wang. Hindi niya naramdaman na may mali sa utos ni Huang Feng. Pagkatapos nito, lahat ay ibinigay kay Chief Wang. Si Huang Feng mismo ay umalis kasama si Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi siya pumunta sa ospital. Sa halip, diretso niyang ibinalik si Bai Xiaoro sa kanyang tirahan. Dapat ay nagdusa si Bai Xiaoro ng mga panloob na pinsala, kabilang ang mga mersenaryong iyon. Matapos salakayin ng Lion's Roar skill, nagtamo rin sila ng internal injuries. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay mas malakas kaysa kay Bai Xiaoro at ang kanilang pagtutol ay mas malakas. Mula sa ibabaw, hindi masyadong halata. Siyempre, ito rin ay nagpakita na ang Huang Feng's Lion's Roar skill ay hindi pa sapat. Kung hindi, pagkatapos niyang yumangal, hindi na niya kailangang umakyat at ibigay ang huling hit. Diretso na sana ang kabilang partido. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, ang tatlong mersenaryo ay wala pa ring malay. Walang pakialam si Huang Feng sa kanila dahil wala ring malay si Bai Xiaoro. Inilagay ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa kama. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at inilipat ang enerhiya sa kanyang katawan sa kanyang katawan. Damaloy ito sa kanyang katawan at inayos ang kanyang nasirang katawan. Dahil sa mga araw na ito, ginagamit ni Huang Feng ang Demon Martial Arts para pagalingin ang mga binti ni Tianlin. Sa makatuwid, ang paggamit ng paraang ito sa paggamot kay Bai Xiaoro ay hindi masyadong kakaiba. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya dinala si Bai Xiaoro sa ospital at piniling bumalik sa kanyang tirahan. Unti-unting damaloy ang enerhiya sa katawan ni Bai Xiaoro. Ang isip ni Huang Feng ay lubos na nakatuon dahil kapag nagkamali, ang panloob na enerhiya ay magiging magulo. Ang malas ay hindi isang tao, ngunit dalawang tao.
Ang enerhiya na inilipat ni Huang Feng sa katawan ni Bai Xiaoro ay hindi ordinaryong panloob na enerhiya. Ito ay isang kakaibang enerhiya ng Demon Martial Arts. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa purong panloob na enerhiya. Bukod dito, ang mga pinsala ni Bai Xiaoro ay hindi masyadong malubha. Kaya naman, hindi nagtagal at namulat siya. Matapos magkamalay, naunawaan ni Bai Xiaoro ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Malinaw, ginagamit ni Huang Feng ang kanyang panloob na enerhiya upang pagalingin siya. Dapat malaman na ang mga ordinaryong tao, kahit na mayroon silang panloob na enerhiya, ay maaaring hindi makapagpagaling ng iba. Nangangailangan ito ng napakalalim na panloob na enerhiya. Sa pag-iisip tungkol sa pagganap ni Huang Feng sa hotel, nahulaan ni Bai Xiaoro na ang panloob na enerhiya ni Huang Feng ay mas malalim na ngayon kaysa noong siya ay nasa kanyang tuktok. Si Huang Feng ba ay isang henyo sa martial arts? Naisip ni Bai Xiaoro sa kanyang puso. Alam niya na matagal nang hindi nalilinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na enerhiya. Bukod dito, naimbestigahan na niya noon si Huang Feng. Ang pagganap ni Huang Feng sa universidad ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Tinapon pa siya ng isang gold digger. Talagang naramdaman ni Bai Xiaoro ang panloob na enerhiya ni Huang Feng noon. Sa oras na iyon, siya ay nasa pinaka-third rate, o mas masahol pa. Gayunpaman, sa maikling panahon, ang panloob na enerhiya ni Huang Feng ay napakalalim na kaya niyang tulungan ang iba na gumaling. Dahil gising ka na, subukan mong kontrolin ang panloob na enerhiya na inilipat ko sa iyong katawan. Hayaang umikot ito ayon sa iyong karaniwang landas sa paglilinang, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro matapos matuklasan na siya ay nagising. Malinaw na naunawaan ni Bai Xiaoro ang mga intensyon ni Huang Feng. Kaya, hindi na niya hinayaang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Sa halip, nagmamadali niyang kinokontrol ang panloob na enerhiya na ipinadala ni Huang Feng sa kanyang katawan, na nagpapahintulot na damaloy ito ayon sa dati niyang cultivation path. Pagkatapos umikot ng ganito sa loob ng 3 cycle, inalis ni Huang Feng ang kanyang mga kamay sa katawan ni Bai Xiaoro. Sa mga oras na ito, pawis na siya. Halatang hindi siya nag-relax sa panahong iyon. Salamat. Natural na naiintindihan ni Bai Xiaoro kung ano ang ibig sabihin ng mga aksyon ni Huang Feng. Sa makatuwid, taos-puso siyang nagpasalamat kay Huang Feng. Kabanata 511. Si Bai Xiaoro ay isang cultivator ng panloob na lakas, kaya natural na naiintindihan niya na inilipat ni Huang Feng ang kanyang inner strength sa kanya. Sa napakaikling panahon, napakahirap para sa kanyang sariling lakas sa loob na makabawi. Bukod dito, ang panloob na lakas na inilipat niya sa kanya, maliban sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat, 10% o 20% lamang nito ang kanyang naaabsorb. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mundo ng martial arts, walang gustong ilipat ang sarili nilang lakas sa loob ng iba. Kung iyon ang kaso, hindi lamang bababa ang kanilang lakas, ngunit ang kabilang partido ay hindi rin maaabsorb ang lahat ng panloob na lakas na inilipat. Ang isang malaking bahagi ng panloob na lakas ay mawawala. Katulad ni Huang Feng, naglipat lang siya ng maraming inner strength kay Bai Xiaoro. Gayunpaman, kahit na sinubukan ni Bai Xiaoro ang lahat ng kanyang makakaya upang mailipat ang panloob na lakas, karamihan sa panloob na lakas ay nawala at hindi niya naabsorb. No need to thank me, sa akin ang mga sugat mo. Sabi ni Huang Feng na may maputlang mukha. Bagamat kakaiba ang kanyang demon martial arts, hindi nito nakayanan ang gayong pagkonsumo. Dati, kapag ginagamot niya ang binti ni Tianlin, kinokontrol lang niya ang enerhiyang damaloy sa binti ng kabilang partido. Sa huli, ang enerhiya ay babalik sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang cycle at hindi masasayang. Gayunpaman, para kay Bai Xiaoro, halatang iba si Huang Feng. Sa orihinal, ang panloob na lakas ng kabilang partido ay hinihigop niya. Bukod dito, sa pagkakataong ito, dahil sa kanya, ang kabilang partido ay nagdusa ng panloob na pinsala. Si Huang Feng ay nakonsensya sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, noong ginagamot niya ang pinsala, inilipat din niya ang ilang enerhiya ng demon martial arts. Ang mga bagay na ito ay mas malakas kaysa sa purong panloob na lakas. Gayunpaman, nakalulungkot, hindi nakuha ni Bai Xiaoro ang lahat ng enerhiya. Karamihan sa mga ito ay nasayang. Kahit na may mahiwagang demon martial arts, walang paraan para baguhin ito. Si Huang Feng ay sobrang walang magawa.
Buti naman alam mo, sabi ni Bai Xiaoro, malinaw, hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagkakautang sa isang tao ng isang pabor. Sa oras na ito, muli siyang nag-isip. Kung hindi dahil sa dagandong ni Huang Feng sa kanyang tirahan, hindi sana siya hinimite sa banyo at hindi makikita ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kasalanan ni Huang Feng. Kahit na tinulungan na siya ni Huang Feng na pagalingin ang kanyang mga sugat at naglipat ng maraming inner energy sa kanya, hindi pa rin siya masaya. Sa oras na ito, naiintindihan din ni Huang Feng kung bakit siya pinagalitan ni Bai Xiaoro bilang isang bastard. Kung hindi siya nagkakamali, si Bai Xiaoro ay hindi na knockout ng tatlong lalaking iyon, kundi sa sarili niyang dagandong. Dahil dito, napahiya si Huang Feng. Siyempre, natural na hindi niya ito sasabihin ng malakas. Wala itong may dudulot na mabuti sa kanya, at magagalit din ito kay Bai Xiaoro. Nga pala, paano mo hinarap ang mga taong iyon? Tanong ni Bai Xiaoro, halatang nag-aalala pa rin siya sa bagay na ito. Bago dumating ang mga pulis, nahimite siya, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang kanyang kaayusan. Tumango si Bai Xiaoro at sumang-ayon sa kanyang paglapit. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya sa punong tanggapan at naghanda na hayaan ang mga tao na pumunta at kunin ang mga taong ito. Kung tutuusin, bihira ang ganitong kalaking dayuhang mersenaryong organisasyon na makapasok sa bansa. At kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, sila na ang pumalit. Not to mention, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanila. Gabi na, magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Okay, mabilis na sabi ni Huang Feng. Ayaw niyang magtagal sa harap ni Bai Xiaoro kung sakaling may maisip siya. Gayunpaman, halatang hindi ito iniiwasan ni Huang Feng. Nakita ni Bai Xiaoro na umalis si Huang Feng na parang tumatakas, at alam niya kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Kaya, tumingin sa likod ni Huang Feng, mahinang sinabi niya, huwag isipin na tapos na ang usapin ngayon. Minaliit ito ni Bai Xiaoro, ngunit sa sobrang takot ni Huang Feng ay pinagpawisan siya. Siyempre, naiintindihan niya ang pinag-uusapan ng kabilang partido. Kaya naman mas bumilis ang kanyang mga yapak, at dahil sa gulat ay muntik na siyang madapa. Dahil dito, hindi napigilan ni Bai Xiaoro, na sa una ay napakalungkot, ay tumawa. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, talagang gamaan ang loob ni Huang Feng. Tila siguradong hindi madaling bibitawan ni Bai Xiaoro ang usapin ngayon. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na ang bagay na ito ay talagang kasalanan niya, kaya maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na si Bai Xiaoro ay hindi masyadong gumanti. Mukhang simula bukas, kailangan kong mag-isip ng pagkain. Lihim na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. Maikli daw ang bibig ng isa pagkatapos kumain ng pagkain ng iba. Kung aasa siya sa kanyang husay sa pagluluto para mapasaya si Bai Xiaoro, marahil hindi siya mahihirapan sa kanya. Ay, kung si Bai Xiaoro ay katulad ni Suyamo, gaano ito kaganda. Tiningnan ko si Yamo, ngunit hindi siya nahirapan sa akin. Naisip ni Huang Feng na may kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting awa para kay Suyamo. Tutal, tumingin naman siya sa kanya noong mga oras na iyon. Bilang resulta, tila walang ginawa si Suyamo sa kanya. Hindi niya pinahirapan siya sa trabaho. Para bang hindi niya nalaman ang tungkol dito. Bagamat nakita ni Huang Feng ang maraming magagandang babae sa paligid niya, pakiramdam niya ay si Suyamo ang pinaka-perpekto. Hindi lang siya maganda, pero maganda rin ang ugali niya. Siya ang uri ng tipikal na fair, mayaman, at magandang babae. Bukod dito, wala siyang ganoong uri ng nakakainis na kay-abangan. Noong siya ay isang maliit na security guard, hindi siya nilingan nito. Naisip ni Huang Feng ang minsang sinabi ni Tang Mazo na hayaan siyang ituloy si Suyamo. Sa totoo lang, natukso si Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay abala sa panahong ito. Bagamat walang magawa sa kumpanya, abala siya sa pagtatanim at sa sariling pabrika. Si Suyamo ay abala rin kamakailan. Siya ay abala sa pagpapalawak ng kumpanya, kaya si Huang Feng ay hindi nakahanap ng angkop na pagkakataon. At saka, si Huang Feng ay talagang walang karanasan sa lugar na ito. Minsan naiisip niya lang, kung talagang kailangan niyang gawin, kabahan pa rin siya, matatakot, at hindi kumpiyansa. Mangyaring pumili ng isang bagay na panatilihin.
Muling tumunog ang mekanikal na boses. Sa tainga ni Huang Feng. Isang beses ang boses na ito noong kalalabas niya lang sa ibang mundo. Si Huang Feng ay hindi estranghero sa boses na ito. Sa tuwing babalik siya sa realidad mula sa ibang espasyo, lilito ang boses na ito. Gayunpaman, dahil masyadong tensyonado ang kapaligiran ngayon, si Huang Feng ay walang oras para bigyang pansin ang boses na ito. Sa makatuwid, ang boses na ito ay tumunog paminsan-minsan. Dahil dito, nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Sa ganitong paraan, nagkaroon pa siya ng pagkakataong pumili. Hindi ito lumampas sa takdang panahon, at ang mga bagay na nakuha niya sa naunang espasyo ay hindi ibibigay sa kanya. Kabanata 520. Matapos makakuha ng positibong sagot mula kay Huang Feng, lumitaw ang maliliit na bagay sa harap ni Huang Feng. Ang mga bagay na ito ay wala sa storage box, ni wala sa kanyang storage ring. Naghinala si Huang Feng na may isa pang espasyo na nakalaan sa pag-iimbak ng mga bagay na ito, ngunit hindi niya alam kung saan ang lugar na iyon. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, maraming bagay, 12-dosenang mga nakakalat na bagay. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nanatili sa mundong iyon sa loob ng isang taon, na hindi isang maikling panahon. Ginamit niya ang oras na ito sa paglalakbay sa maraming lungsod. Kung tutuusin, ang transportasyon sa panahong iyon, lumilipad man ito sa langit o tumatakbo sa lupa, ay mas mabilis kaysa sa totoong mundo. Nagbigay din ito kay Huang Feng ng maraming oras. Kapag naglibot si Huang Feng sa mga lungsod na iyon, madalas siyang bumili ng ilang lokal na handicraft. Alam din ni Huang Feng na kapag umalis siya, imposibleng alisin ang lahat ng bagay na ito sa espasyong iyon. Gayunpaman, mainam na ilabas sila paminsan-minsan. Bilang karagdagan sa ilang commemorative handicraft, mayroong ilang mga damit, sapatos, at kahit mga mobile phone na mayroon si Huang Feng sa mundong iyon. At the same time, may sarili ding white wine na tinimplahan niya sa mundong iyon. Siyempre, bukod sa mga bagay na ito, pinahahalagahan pa rin ni Huang Feng ang miniature camera at ang mga bagay sa loob nito. Ang bagay na ito, alam ni Huang Feng dati na ito ay napakahalaga. Kung hindi, napakaraming pamilya ang hindi nakipaglaban para dito. At saka, pagkatapos na mawala ang bagay na ito, hindi pa rin sumuko ang mga pamilyang iyon na hanapin ito. Maya-maya, bumalik si Huang Feng sa lungsod na dati niyang napuntahan. Hindi ganoon kapayapa ang unang pagpunta niya doon. Ang mga Chardon at ang Peyton ay parehong nawalan ng kanilang mga direktang inapo. Kaya naman, ang awayan sa pagitan ng dalawang pamilya ay maaaring ituring na nabuo. Bukod dito, walang intensyon ang magkabilang panig na ayusin ito ng mapayapa. Kaya naman, ang buong lungsod ay napuno ng marahas na kapaligiran dahil sa lalong mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng dalawang pamilyang ito. Muntik pang makulong ang panganay na anak ng mga Chardon na si Pender dahil may malubhang na sugatan. Bilang karagdagan sa dalawang malalaking angkan na nag-aaway, ang mas maliliit na angkan ay hindi rin gustong maiwan. Lahat sila ay tumalon upang pukawin ang gulo. Sa madaling salita, ang lungsod ay tila hindi masyadong nagbago sa paningin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hanggat ang isa ay nagbabayad ng pansin, makikita ng isa na ito ay talagang napakagulo ngayon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay malinaw na walang kinalaman kay Huang Feng. Pagbalik niya that time, tumingin lang siya tapos umalis ulit. Walang makakapansin na may kakaibang turista sa lungsod na ito. Sa taong ito, bukod sa paglalaro at pagbubukas ng pabrika, nagsumikap din si Huang Feng na isaulo ang impormasyon ng disenyo tungkol sa bagong kotse sa miniature camera. Gayunpaman, malinaw naman, hindi ito magagawa ni Huang Feng. Kahit na mayroon siyang isang taon, hindi niya kabisado ang napakaraming impormasyon bawat salita. Noong una, naisip ni Huang Feng na kung kabisado niya ang lahat ng impormasyon, hindi na niya kakailanganing piliin siya kapag nag-teleport siya. Kung tutuusin, hindi mabura ng storage box ang memorya niya, di ba? Tulad ng huling beses na nag-teleport siya, nakakuha siya ng maraming panloob na enerhiya sa espasyong iyon. Nang tuluyan na siyang umalis, hindi na disperse ng storage box ang kanyang internal energy. Gayunpaman, lumalabas na masyadong nag-iisip si Huang Feng. Bagamat hindi masyadong masama ang kanyang memorya, malayo pa rin ito sa isang retentive memory. Sa makatuwid, kahit na mayroon siyang isang taon,
hindi niya ganap na kabisaduhin ang impormasyon. Sa huli, kaya lang niyang sumuko dahil sa sobrang dami ng impormasyon. Sa makatuwid, kahit na ang mga bagay na lumitaw sa pagkakataong ito ay higit pa sa huling pagkakataon, si Huang Feng ay walang gaanong pagpipilian. Matapos makuha ang impormasyon, hindi na ginugol ni Huang Feng ang kanyang lakas upang magpatuloy sa paghahanap ng iba pang magagandang bagay. Anyway, isa lang ang kaya niyang ilabas. Noong pinili ni Huang Feng ang miniature camera, nawala ang iba pang mga bagay. Nawala din ang bote ng white wine na tinimplahan mismo ni Huang Feng, isang napaka-memorable na bote ng white wine. Nil-ero ni Huang Feng ang miniature camera na matagal na niyang nilalaro, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nasisiyahang ekspresyon. Bagamat marami siyang nawala sa iba, sa pagkakataong ito, dalawang bagay talaga ang nakuha niya. Ang isa ay ang impormasyon, at ang isa ay ang camera na ito. Dapat itong ituring na isang butas, ngunit labis pa rin itong nagustuhan ni Huang Feng. Matapos ilagay ang miniature camera sa storage ring, pinuntahan ni Huang Feng ang storage box, na gustong lagyang muli ang mga bagay sa loob. Sa tuwing nakakakuha si Huang Feng ng bagong bagay mula rito, lagyan niya ito ng iba pang mga bagay. Kailangan niyang panatilihing puno ang storage box sa lahat ng oras. Hindi siya maaaring mag-aksaya ng espasyo, kaya mas maraming mga pagkakataon na pumili. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi mabuksan ni Huang Feng ang storage box. Kahit anong pilit niya, ganoon pa rin. Casual pa rin ang mukha ni Huang Feng, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pag-iisip sa sitwasyon noong nakaraan, tumalon ang kanyang puso. Hindi kaya na upgrade muli ang storage box na ito. Nag-isip si Huang Feng na may kaunting pananabik. Sa katunayan, ito rin ang parehong sitwasyon noong nakaraan. Hindi maalis ni Huang Feng ang takip sa storage box kahit ano pa ang mangyari. Matagal siyang nag-aalala sa oras na iyon, ngunit hindi na kailangan ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang storage box ay maaaring patuloy na gamitin, at ito ay talagang na-upgrade. Pagkatapos ng pag-upgrade, ang storage box ay may karagdagang teleportation function. Bagamat hindi alam ni Huang Feng kung anong mga kondisyon ang kailangan nitong matugunan para mag-upgrade, ang kanyang puso ay palaging inaabangan ang pag-upgrade muli ng storage box. Sa kasong iyon, dapat mayroong mga bagong pag-andar. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nag-upgrade muli ang storage box. Paanong hindi magiging masaya si Huang Feng sa kanyang puso? Ilang beses pang sinubukan ni Huang Feng, ngunit hindi pa rin mabuksan ang takip sa storage box. Lubusang gamaan ang loob niya. Ngayon, ang kailangan niyang gawin ay maghintay para matapos ang pag-upgrade ng storage box. Pagkatapos, titignan niya kung magugulat na naman siya. Pagkatapos ng napakatagal na pagiging abala, si Huang Feng ay napagod din. Dahil sa pag-upgrade ng storage box, maganda ang mood ni Huang Feng. Siyempre, kung hindi mangyayari ang insidente kay Bai Xiaoro, magiging mas maganda ang kanyang kalooban. Gayunpaman, kahit na, hindi ito masyadong nakakaapekto sa kanyang kalooban. Si Huang Feng ay nakatulog ng comfortable, ngunit ang ilang mga tao ay hindi makatulog ng mapayapa. Si Bai Xiaoro, na nakatira sa tabi ni Huang Feng, ay isa sa kanila. Bagamat hindi masyadong nasangkot si Bai Xiaoro kay Huang Feng tungkol sa insidente sa banyo dahil may kailangan siyang asikasuhin, hindi ito nangangahulugan na nakalimutan na niya ito. Sa kabaligtaran, ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso.